Yan lang po ang ating topic. Punta na po tayo sa mga normal na buhay. Kwentuhan lang po tayo. Sa biglang tingin, masama po field trip, di ba? Kasi sasabihin nyo, putya, wala na nga kaming pera eh, magpe-field trip pa. Yun na nga eh, wala na nga kayong pera, hindi mo pa mapapunta yung anak mo sa mapasama sa field trip. Hindi naman po araw. Kumbaga, 4 na taon sa junior high school, 2 taon sa senior high school. Tig-isang field trip man lang masamahan nila. Yun po yun eh. Kasi alam nyo po kung bakit. Alam po natin na yun na yung kasiyahan. Marami po sa atin, yun na yung magiging highlight ng buhay. Highlight ng kasiyahan ng mga bata nung high school life. Kaya nga nauso yung high school life. Marami po, yan na yung, hindi katulad natin, kayo lahat, swerte kayo. Hanggang ngayon, may pangarap pa kayo. Hanggang ngayon, nag-struggle pa kayo. Yung iba po, yung mga kabats ko, di ba? Yun na yung highlight ng buhay nila nung high school. Nung high school kami. Nung ganun. Oo nga po. Tama po yan. Mahal po ang field trip. What is a field trip for? Para saan yung field trip? Para po yung mga anak natin, kayo po, na-experience nyo ba mag-field trip? Di ba? Kung hindi nyo na-experience, napakahusay ko pong salesman eh. Pag umating yung magulang, mapapasama yung field trip eh. Sino po sa mga magulang ang nakaranas mag-field trip? Kayo muna ang mga nakaranas. Nakaranas kayo mag-field trip, yung anak nyo hindi mo nyo paparanasin na mag-field trip? Sobra naman kayo. Naging masaya kayo sa field trip, yung anak nyo hindi nyo. Sino sa inyo ang hindi nakaranas mag-field trip? Taas ng kamay. Hindi na nga kayo nakaranas mag-field trip, ayaw nyo pa mag-field trip yung mga anak nyo. Hindi po ba? Hindi po, ako po naniniwala po ako. Dalawa lang po ang nagpapatalino. Maliban po sa pag-aaral, dalawa lang po nag-aasa ng utak ng mga tao. Pagbabasa ng libro at saka pagbabiyahe. Diyan po tayo talo ng mga mayayaman. Wala tayong pambili ng libro. Sa mga mayayaman po, di ba? Libangan po nila yung pagbabasa. Talo na kagad tayo. Kahit pinanganak ka matalino, kung hindi mo nahasa, parang itak yan eh. Di ba? Kasi wag po pansamantala yung ngayon lang. Wala akong pera ngayon eh. Kaya hindi po masama pong ano yun. Dapat gawan nyo ng paraan para makapag-field trip yung anak nyo. Mahirap pong ipaliwanag yun, yung experiential learning. Mahirap po ipaliwanag yun. Mahirap pong ikwento sa kanila yung may experience nila. Ito yun na lang eh. Naging bata tayo pare-pareho. Yung papunta pa lang, yung nakasakay lang kayo ng bus, matindi na pong experience yun. Papunta kayo, kwentuhan. Yung teacher nyo hindi nagtuturo. Ang dami nyo nakikita. Nakita lang nila EDSA. Ito pala EDSA. Di ba? Tuwan-tuwan eh. Kayo naman no. Hindi po ako advocate niyan. Kaya lang wag niyo pong dahil po mahirap, bawal nang mag-field trip. Hindi tutol po ako diyan. Sino naman nagpapakunukala niyan? Yung mga mayayaman na nagpe-field trip yung anak. Yung mga mayayaman na kaya nilang pumunta doon sa pagpe-field tripan ng anak nila. Sa lahat naman po ng biyahe, may pananagutan po rin po yung mga taga-field trip. Kaya nga po yung sa mga field trip, yung mga may field trip operator po. Kaya yun po kinukuha ng mga eskwelahan. Pag yung mga ano lang po, yung anong tawag doon, yung mga kolorum. Pag yung mga kolorum lang po, yun na nakakatakot.
Pero yung mga may field trip operator po, Boss Buds, dapat yung batas ni Kiko maamyendahan na. At dapat may debate dyan para ma-check lahat ng pros and cons ng batas na gagawin. Yan nga po yung request ni Senator Padilla na isa lang na po yung amyenda niya. Kasi gusto niyang amyendahan eh. Gawin niya mula 15, pababain ng 10. So ibig sabihin kung ikaw 11, 12 nakagawa ka ng krimen, may criminal liability ka na. Siguro ang masasuggest lang natin na ano po yung magkaroon ng sarili silang kulungan. Okay. Boss, paano si BBM panay ang biyahe? Yun na nga eh, di ba? Biyahe lang ng biyahe tapos kung makakantsaw si Auntie Claire eh, biyahe lang daw ng biyahe si BP Sara. Kajen, Kuya Baz, good afternoon. Mas may utak pa si Idol Robin kaysa kay Kiko Matching. Daryl Roque, 80-80. O, ganun po, di ba? Pagtatawanan mo lang, sinabihan niya akong bobo, tawa lang po. Sabihan mo si Luistro ng kinain ka ng buhay. Ano sabi ni Luistro? Hindi totoo yan. Fake news yan. Fake news. Ganun po talaga pag totoo. Magagalit ka. Parang si ano yan eh. Si Llama, sinabihan ni Robin ng pangit. Nagalit kay Robin. Sana all. Your comment section is Englishing. I'm nose bleeding. Yan, hindi kayang ipagmayabang ni Kiko Matching ang batas na authored niya. Boss Baz, bakit walang authorized ID ang mga students ng public school? Hindi ko alam kung ano yung tanong mong walang authorized ID number. ID. Meron po. Meron pong ID ang bawat estudyante. Nag-uusap mga tanga. Tawa lang, di ba? Daryl, di ba? Tawa lang. Kasi hindi totoo pagtatawanan mo lang. Kaya si Sheila, no comment lang eh. Yan lang. Tanga pala kami eh. Tawa lang ang katapat niyan. Boss Baz, mas gusto ng mga makabayad black na may mamatay na mga bata kaysa maglagay ng pulis sa mga eskwelahan kasi kapag may pulis, hindi makakapasok sa school ang mga kakampi nila. 'Di ba? Yun po yun eh. Kaya si BP Sara, nakita niya po pangkalahatan. So pati yung security, pati yung mga recruiter, pati yung illegal drugs na pinapasok sa school, yun yung gusto niya malutas. Wala pa nga gaano eh, pero palihim pa lang eh. Yung mga yung mga nag-groom na mga estudyante. Yung mga teacher, yung mga Jaguar, yung mga Johnny Baby na nag-groom ng mga estudyante. Kasi mahulog ka talaga eh. Kunwari, laki ka sa hirap. Mapababae, mapalalaking estudyante to. Laki ka sa hirap. 'Di ba? Tapos wala ka na namang baon, to, 50. Bigyan ka ng teacher o bigyan ka ng mga Jaguar. Mahuhulog ang loob ng mga bata eh. Yun po ang grooming po ang tawag doon. Natyaga ka. Uy, ang ganda mo ngayon ah. Talaga? Talaga kuya? May baon ka ba? Wala nga kuya eh. O to 50. Wow. Yan. Yung batas ni Kiko para sa maunggoy at di sa tao. Boss, inaalagaan namin dito sa MYRC ang mga CICL majority nakapatay 15 to 17 years old pa lang ang heart. Jocelyn, hindi ko na intindihan yung MYRC at CICL. Kasi wala akong ideya eh. Body Buds, natakot ata ang PNP, NBI sa INC at sa arrest warrant ni Senator Marcoleta. Actually, hindi po.
Yung pong nagsasampa ng kaso ang medyo nag-awat. Teka muna, baka mas mapapahamak pa kami rito kay Marcoleta kaysa... Tama ka, Sir Buds. Yan. Boss Buds, naniniwala ako sa sinasabi ni Da Junior na wala na magugutom pagdating ng panahon kasi nangamatay na. Tsaka pagdating ng panahon, hindi na siya, di ba? Dahil yung Mike Avenue na may taning kung hanggang saan na lang siya pag mababa pa rin ang rating. Ni BBM mukhang magpapaalam na siya sa inyo at lilipat na at lulod kay Pastor Kibuloy at magsisisi. Children's in conflict with law. Ayun, children's in conflict with law. Maraming salamat para malaman din po namin at Manila Youth Reception Center. Yan, Boss Juvenile yan. Dito, Manila City Hall. Mga bata pa, nakapatay na. Yung iba, double murder pa ang kaso. 15 to 17 years old pa lang ang age. Imaginein po ninyo, siguro, hula ko lang, nagsimula po yan na nung sila po ay mga talagang bawal pang makulong, yung sinusuli lang na sinusuli. Alam mo yun, nag-i-improve ka rin eh. Nag-i-improve. Kapag si Dilima at Tabi, reglahin, ayawan na. Yan. Good PM, Boss Bats. Bakit nananawagan si Dilima kay BBM na balik na daw sa ICC? Ibig sabihin pala, di na tayo miyembro. Matagal na po tayong hindi miyembro. Tayo lang po ang hindi miyembro na nakikipagtulungan sa ICC. Alam niyo po, yung Russia at saka Israel, hindi po nila iniintindi ang mga warrant of arrest na yan. Tayo lang po ang hindi miyembro na umiintindi dyan. Kawawa. Tanong kung bakit may precautionary hold departure order si Senator Marcoleta, ibig sabihin may information na. Yun nga po eh. Paunawa ko lang po sa inyo, nung May, teka, ano bang petsa nun? Mayroon po, kasabay po niyang kakasuhan, ina-announce po na kakasuhan si Marcoleta nung May 2026, nung nakaraang buwan po. Kakasuhan po sila ni Joel Villanueva, si Jinggoy at saka siya. Sila po yung nakatakdang kasuhan nung panahon na yun. Kaya hindi po ubra yung sinasabi nila na parang pinalalabas na nila na wala namang kaso. Walang kaso dahil inawat nyo lang. Walang kaso dahil nagsalita yung pamunuan ng iglesia. Oh. Congratulations po, 1,000 na tayo may get. Yun yung punto ko ron eh. Baka kaya hindi nyo na tinuloy yung kaso dahil natakot kayo sa iglesia, pero yung sinasabi nyong wala. Kasabay niya nga po si Joel Villanueva at si Jinggoy. Si Jinggoy nga nakakulong na eh. Kaya nasabi po ni Marcoleta anytime. Katunayan, yun nga yung hold departure order. Meron pong hold departure order. Yan po ang katunayan na seryoso silang makulong si Marcoleta. Oh, nagdalawang isip lang sila. Nagsalita yung pamunuan ng iglesia. Ay, teka muna. Milyon kung magpalabas yan. Milyon nagpalabas yan in support laban sa impeachment ni BP Sara. Eto pa kaya na sarili na nila. Kabahagi na ng Iglesia ni Cristo, hindi sila bibira. Okay.